Yo, what's up mga tropa pips? So, ito pong paparating na November 16 at 17 ay magsasanib puwersa po. Ang balita lang ito at nahagip natin sa isang usapan. Aba, magkakaroon po ng peaceful INC rally sa EDSA. November 16 at 17, 2025. Peaceful rally. Siyempre, ang iglesia po, alam natin na talagang mga mapagmahal po sa kapayapaan yan at naipakita na nila ang isang rally na matiwasay na naganap noon sa Maynila. Ngayon naman po, sa EDSA ang kanilang target. Kaya lang po, ito ang problema. Mukhang mapapasukan po ito ng mga KOJC. Alam natin na mga KOJC, kay Kibuloy yan. At nakita natin na napaka-agresibo po nitong mga tao na ito. Yan nakita natin nung hinuhuli si Kibuloy doon po sa KOJC compound sa Davao City. Nakita natin na talagang meron pong mga nagsunog ng gulong, may mga nananakit ng pulis, 'di ba? Nakita po natin na agresibo sila. Tapos meron din pong alingas-ngas na ang Joel, hindi pala. Jesus is Lord o yung JIL ay sasama din daw po dito sa peace rally na ito. Nako. Kapag sumama po dyan ay yung mga arrogante, agresibo at mga matatapang na akala mo kung mga sino, hindi po peace rally tawag yan. Diba? Sana hindi po ito mahaluan ng tinatawag na ni PBBM na agitators. So ito po yung video ni PBBM, yung kanyang paalala. Of course they will. Of course that will be a cause for outrage. Those funds are supposed to go to people, to feed people, to make their lives better, and that all disappear because they're buying airplanes and buying big mansions kung saan saan. It's of course they'll be angry. Isipin mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. How can you be happy? Because we know the reasons for this. The reasons is the outrage for what we have been slowly or not so slowly discovering about some of these projects that were egregious in implementation and shameless in, I don't know what you want to call it, in dishonesty and abuse. Ayun. So, talagang ang ating Pangulong Bongbong Marcos naintindihan po. Kung meron pong mangyari na mga ganyang pagkilos, hindi naman may iwasan yan kasi talagang kumbaga parang naging naging kalakaran na ang mga ganyan na lagi pong merong mga rally, merong mga ganyang panawagan para sa pagbabago. Ngayon, ito pa po ang isang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Narito po ang ibang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Nakiusap si Pangulong Bongbong Marcos sa mga lalahok sa malawakang protesta kontra katiwalian sa November 30 na panatilihin itong payapa at iwasan ang karahasan. Ang National Capital Region Police Office siniguro handa sila para sa ipatutupad na seguridad. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will go and try to cause trouble. Dalhin na ninyo sa isip ninyo yan. Manggugulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Diba? Yung mga agitators, alam na natin, mga DDS yan. Nakita na natin yung nangyari na rally noong September 21. Ako po'y pumunta doon sa EDSA. Nakita ko, matiwasay ang rally doon, tahimik, wala pong gulo.
Pero yung pong inorganisa na DDS rally doon po sa Maynila, yun po yung nagkaroon ng napakatinding gulo na hanggang umabot nga sa punto, sinunog yung Sogo Hotel, di ba? Tapos, ang dami pong nasaktan na mga PNP natin at talagang binaboy po nila yung magandang nasimulan ni Yorme Isko Moreno na paglilinis sa Maynila. Ngayon po, syempre, itong mga ganito pong style, mga ganito pong gawain. Alam naman natin, DDS po ang may gawa niyan. DDS po kasi mga tawag dito, desperado. Desperado po sila sa gagawin nila na pagkilos na ito. Katulad niyan, etong si Meow Meow, si Congress Meow Meow na may toyo, sinto-sinto, sinasabi nga po na ngayong buwan daw po na ito, tatapusin niya na kung ano ang dapat na mangyari. Kung siya daw po ay mapatanggal sa Congress or si PBBM ang tatanggalin niya sa Malacanang. So, kasi nakita natin si Meow Meow, di ba? Pumunta lang to dun sa may EDSA, sandali lang, parang 15-20 minutes, tapos umalis na eh. Iniwanan na yung mga tanga-tanga na mga DDS doon na sumuporta sa kanya. Kaya nga nabuisit sa kanya si Banat Bay, di ba? So, makikita na naman natin na ito pong mga ganitong stand ay sasamantalahin po nila ito sa November 16 at 17. Tingin ko po, ang peace rally ng INC ay kanila pong papasukan. Papasukin nila to. Sasamantalihin nila yan. Makikita lang, same pace lang yan, yung mga nagrarally na yan. Eric Celis, mga DDS vlogger, magsasalita, maglalabas ng hinaing kuno, sila kuno ang tagapagsalita ng taong bayan, inilalabas lang nila kung ano ang kanilang naririnig mula sa mga Pilipino, ganun lang. Kumbaga, yun lang yung gagamitin nilang style. Pero alam naman natin na ito pong mga taong ito, hindi naman po talaga sila ang boses ng bayan dahil po ang kanilang boses ay boses para lamang sa ikakapabor sa mga DDS. At alam naman natin na ang gusto po nila ay maiupo itong si Sara Duterte bilang presidente. So, ito, sana hindi na po ito mapasukan pa ng hindi na po ito mapasukan pa ng kahit anuman lang na katarantaduan. Kasi alam nyo po, pag INC rally, nakita natin tahimik, matiwasay, maayos. Pinagbabawalan niya na isigaw doon yung BBM resign. Pero nakikita ko ngayon dito, dahil nga po meron pong alingas-ngas na KOJC at ito pong Jesus is Lord ay papasok po dito sa rally na ito. Nako, medyo hindi na po ito maganda. Ewan natin, tignan natin, di ba? Ang nakapagtataka lang din naman dito, etong mga taong ito, lalo na yung mga religious group. Religious group sila, di ba? Pero nakikisali sila sa politika. Ang gusto nila, hindi makialam ang estado sa kanilang relihiyon. Pero sila, pakialam sila sa politika. Ang mga INC, hindi po ganyan, nakikita natin. Medyo pumapangit lang ang image ng INC dahil po nakakaladkad ng pangalan ni Marcoleta. Pero other than that, wala namang ginagawa pong pagkilos ang INC para po sa ikagugulo ng ating bansa. Bagkus, suportado pa nga nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero dahil nga po may mga ganitong pagkilos, mga ganitong panawagan, sana mapanatili po ng mga INC ang kanilang pagiging neutral, pagiging mapayapang rally ang kanilang gagawin at
'Diba? Kung talagang sila po ay para sa ikauunlad ng ating bansa, hindi po sila papayag na magkaroon ng gulo sa kanilang peaceful INC rally sa EDSA. Yan lang po ang ating panawagan. So, yung pong mga katulad ni Kiko Barsaga, sana hindi nila entertainin yan. Katulad nila Eric Celis, di ba? Sana hindi nila entertainin yan. Mga bayad boys, ayun, mga bayad boys, mga vlogger ni Digong, di ba? Saka ni Kibulok, wag na nila entertainin yan para hindi mahaluan ng politika ang kanilang peaceful INC rally sa EDSA. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.